Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nagtanong si Chen Fan kay Shen Shi kung ano ang ginagawa nito. Sumagot si Shen Shi na i-destruct niya ang kanyang immortal soul upang mabigyan ng oras si Xiaomang na makatakas. Ngunit biglang nag-transform si Chen Fan, nagsabing kunin nito si Xiaomang at umalis dito, protektahan niya ito. Makikita ang reaksyon ng dalawa. Rest assured, dagdag ni Chen Fan, susunod siya at hahanapin ang mga ito sabay activate sa Dinghai Pearl. Napatanong si Shen Shi kung ano ang ginagawa nito nang biglang may kung anong puwersang humigop sa kanila. Pigilan siya, sigaw ng isang demon, mukhang nasa loob na ng Dinghai Pearl ang dalawa. Inihagis ni Chen Fan palabas ng realm. Hindi sigaw ni Xiaomang, yamakap si Shen Shi. Sinabihan si Xiaomang na ang brother nito ay isang hero. Nagbigay na siya ng salita, poprotektahan niya si Xiaomang hanggang sa siya ay mamatay. Sinalubong ni Chen Fan ang Demon Clan, nagsabing matagal-tagal na magmula nung magkaroon siya ng magandang laban, pakiusap wag daw siyang biguin ng mga ito sabay activate sa kanyang 5 mga essence core. Damsigaw ng leader 7th General, patayin daw nito ang taong ito at ang iba, sumunod sa kanya. Hasaad ni Chen Fan, talaga raw bang i-ignore siya ng ganito ng mga ito? Control, sigaw niya sabay pakawala ng isang slash. Napabuntong hininga si Chen Fan, bigla na lang daw siyang nakaramdam ng matinding pressure. Sumabog ang ilang mga battleships mula sa pinakawalang slash ni Chen Fan. Interesting, saad ng demonic leader. Nagbigay ng utos sa lahat ng mga demon generals na patayin ang taong ito at pagkatapos, i-hunt yung dalawang babae. Yes sir, sigaw ng mga demons. Sumabog. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na wala na siyang sapat na oras, kailangang gawin niya ito ng mabilis. Agad na sumugod, pinasabog ang iba pang mga battleships. Inutusan ng demonic leader ang mga regular na demon soldiers umatras at maghanda ng battle formation, habang binigyan niya naman ng order na sumugod ang mga demonic generals. Bumaba na ang mga demonic generals, ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan ng 5 Pulse Reincarnation Art. Tinamaan ang iba, sumabog. Hasigaw ng isang general, ang taong ito raw ay lubhang napaka-makapangyarihan. Sinabi ni Chen Fan sa kanyang isip na ang ginawa niya ay hindi pa sapat, dahil ang boss ng mga demons na ito ay hindi pa rin lumalabas. Kailangan niya rong pumatay ng maraming mga demonic soldiers hanggat maaari, nang matakot niya ang mga ito at umalis dito, nang masiguro niya ang kaligtasan ni Xiaomang. Again, sigaw niya sabay cast uli ng divine skill. Sumigaw ang isa na wag hayaang magamit uli nito ang skill na iyon dahil kapag ka nagkaganon silang lahat ay mamamatay dito. Agad na sumugod ang tatlo kay Chen Fan. Inactivate uli ni Chen Fan ang kanyang mga essence core. Sinusubukang pag-isahin. Napasabi sa kanyang isip, kapag ka napag-isa niya na ng tuluyan ang kanyang 5 essence cores, mabubuo na ang kanyang divine golden core at siya ay magiging isa ng immortal na nasa golden core level. Then wala nang mangyayaring reversion, hindi niya na maiiwasan pa ang divine thunder tribulation. Ipinirform niya uli ang 5 Pulse Reincarnation Great Destruction Art. Nagpakawala. Napahingi ng tulong ang ibang mga demons. Nagbigay ng order ang demonic leader na i-deploy ang genuine demon battle formation upang i-summon ang genuine demon heaven image, at ganoon na nga ang nangyari. Hinila pabalik ni Chen Fan ang kanyang binitawang 5 pole skill, pinakawalan patungo sa genuine demon. Sumabog. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang hindi niya na maiiwasan ang divine thunder tribulation. Sa ngayon, napatanong kung ito ba ay worth it na gawin para kay Shen Shi at Xiaomang. Well, kung gusto niya rong tumakbo, walang sino mang makakapigil sa kanya dito, ngunit kung siya naman ay lalaban hanggang sa katapusan, hindi na siya magkakaroon pa ng opportunity na makagawa pa ng holy item, makasurvive man siya o hindi. Ipinikit, iminulat ang mga mata, ikinumpos ang sarili, nagsabing siya na si Chen Beixuan ay hindi nagsisisi sa kahit na anuman ang gawin niya. Hindi kailanman sumugod patungo sa genuine demon. Unti-unting nag-crack ang hawak nitong sandata na durog, maging ang buo nitong katawan. Agad na tumungo si Chen Fan sa iba pang mga battleships. Pinasabog, pigilan siya, sigaw ng ibang demonic generals, hamarang. Ngunit nagpakawala lang uli ng 5 Pulse divine skill si Chen Fan. Inilabas ang Tianming sword, winasak ang iba pang mga battleships na siyang ikinagulantang ng mga demons.
Grabe sambit ng iba ito raw ay lubhang napakamakapangyarihan, sila ay walang kakayahang pigilan ito sinabi ng isa na hindi nila ito matatalo kahit na marami pa sila, sumigaw ang isa na mag-retreat ngayon din gayunpaman, sinabi ni Chen Fan na iyon ay imposible ang mga ito ay mamamatay dito sabay pakawala ng isang slash, sumabog. Hasambit ni Lord Zhao hindi makapaniwala, paano rong nangyaring ito ay napakamakapangyarihan? Kailan pa nagkaroon ng ganito ka-powerful na expert ang mga Chinese? Ngayon sambit ng isang demon ang tanging maaasahan na lang daw nila ay ang Holy Sun. Human saad ng demonic leader ito raw ay quite powerful, humakbang palabas nagbigay galang ang ilang mga demons, idinagdag ng demonic leader na malamang ang bloodline daw nito ay mas powerful pa kaysa sa dalawang babaeng iyon. Pagpupunat-punatin niya raw ito ng personal please ang demonic god sa pamamagitan ng pag-alay sa bloodline nito bilang sakripisyo, nang bigyan siya ng demonic god ng demonic energy na makakatulong sa kanya upang maabot ang demonic martial level. Gayunpaman ngumisilang si Cheng Fan nagsabing ngunit gusto niya rong gumawa ng unique heaven core gamit ang spiritual energy nito. Hasaad ng demonic leader ito ay naglalaro ng apoy sabay labas sa kanyang espada. Indeed human talaga rong ito ay powerful enough upang labanan siya ngunit gaano daw ba katagal maglalast ang energy core ng katawan nito at kapag ka ito ay nag-burnout, ano ang gagamitin nito upang pigilan siya ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay sapat na upang patayin ito, kaya tumungo na raw ito rito at yakapin ang kamatayan. Agad na sumugod ang dalawa nagpalitan nagkaroon ng pagsabog, nagpatuloy ang labanan sa napakabilis na speed. My God sambit ni Lord Zhao hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, mukhang si Chen Fan daw ay higit na mas malakas pa kaysa sa isang Golden Core level expert, natatakot daw siyang tanging ang isang nascent soul level expert lang ang mayroong ganitong uri ng destructive power. Makikitang nag-shatter na ang tatlong essence core ni Chen Fan naghandang umatake nagpakawala. Sinubukan itong sanggahin ng demonic leader ngunit nabasag ang kanyang espada tumilapon bumagsak, na siyang labis na ikinagulat ng mga demons. Ano sambit ng isa ang Holy Sun ng kanilang ancient demon clan ay na-knockdown sa isang slash lang. Ito ay imposible dagdag ng isa at idinagdag ng isa pa na ang Holy Sun ay invincible. Bumangon ang demonic leader agad na lumipad paitaas human saad niya. Sinusunog daw nito ang energy core ng kanyang katawan. Ilang atake pa raw ba ang magagawa nito, ngunit nag-exhale lang si Chen Fan nagsabing wala siyang paki kahit na maubos pa ang kanyang primordial core, isinusumpa niya rong papatayin niya ito agad na nag-release ng matinding divine energy sabay pakawalan ng isang slash na pag-growl ang demonic leader, sumugod si Chen Fan paano ito naging posible sambit ng demonic leader sa kanyang isip, papaano raw naging posible na ang isang human mula sa Tianhuang Star ay ganito kahusay sa pakikipaglaban. Sinangga niya ang paparating na slash at agad na nag-transform, human saad niya siya raw ay half step away na lang mula sa pagiging isang demonic martial level, siya raw ay hindi nito mapapatay. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang malubhang sugat para sa Holy Sun ay isa lamang gasgas, again sambit niya sabay na sumugod nagpalitan makikitang madali lang na dinideflect ng demonic leader ang mga atake ni Chen Fan. Human na nagmula sa Tianhuang Star Realm saad niya sumuko na raw ito, ang lakas nito ay pahina na ng pahina habang siya, kaya niyang makipaglaban hanggang sa katapusan ng mundo. So what tugon ni Chen Fan papatayin niya raw ito kahit na matrap pa siya sa reincarnation magpakailanman. Buo na raw ang isip niya, ginamit ang kabuuan ng kapangyarihan ng kanyang Qingdi primordial core na basag. Nag-emit ng napakatinding divine energy na nagdudulot ng mga crack sa domain ng demonic leader o uno sigaw nito. Nagpakawala ng isang slash si Chen Fan sinundan ng isa pang divine skill, sinalo ng direkta ng demonic leader, sumugod sumuntok sa dibdib sabay hablot sa core, napasigaw ang demonic leader nagkaroon ng pagsabog nag-shatter, na siyang labis na ikinagulat ng lahat, hindi makapaniwalang nagawang matalo ni Chen Fan ang Holy Sun. Silsigaw ni Chen Fan sabay hila sa core ng demonic leader, ang primordial spirit energy daw na ito ay maaari niyang magamit sa pag-refine ng ilang rare heaven cores, maaari din daw siyang makalikha ng divine core gamit ito gayunpaman, what apt dahil sa ngayon ay napakahuli na, hindi niya na maiiwasan pa ang Thunder Tribulation. Napakalaki raw nang nawala sa kanya mula sa battle na ito, 4 na cores niya ang nabasag ang tanging natitira na lang ay ang kanyang Xuanwu core.
Ang pangarap niyang magkaroon ng 5 innate virtue Holy Golden Cores ay naglaho na, gayunpaman hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niya dahil natitiyak niyang makakahanap siya ng ibang paraan sa hinaharap na makagawa uli ng mga Golden Cores. Bumaba si Chen Fan ngunit nang hina na siya ng husto na paupo, pakiusap sambit niya protektahan siya nito kailangan niyang ma-regain ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon para sa Thunder Tribulation, nagsimula nang mag-recuperate si Chen Fan. Napasabi si Lord Zhao sa kanyang isip na ngayon na ang perpektong pagkakataon napakahina na raw ni Chen Fan, kapag na-miss niya ang pagkakataong ito hindi na siya magkakaroon pa ng tsansa na mapatay ito sa buong buhay niya, ganun pa man hindi siya mismo ang gagawa. Kill him sambit ng isang demonic general kailangan daw nilang ipaghiganti ang kanilang Holy Lord. Gayunpaman biglang nagbago ang isip ni Lord Zhao sumigaw na hindi niya hahayaan ang mga itong saktanan niyang talent ng mga humans. Inatake ang paparating idinagdag sa kanyang isip na malamang mayroon parong ibang mga trump card si Chen Fan nang biglang bumuhos ang matinding divine energy na siyang ikinagulantang ng mga demonic generals napasigaw ang isa na ito ay isang trap tumakbo na raw sila, habang napaluhod naman si Lord Zhao. Naka-recover na si Chen Fan nagsimula ng mag-imit ng mga divine thunder at lightning ang kalangitan. Hasambit ni Lord Zhao ito raw ay hindi Thunder Tribulation kundi isang Heaven's Trial para sa mga experts na naabot na ang nascent soul level. Tumayo si Chen Fan nevermind saad niya ito raw ay hindi na maiiwasan. Haharapin niya na lang daw ito ng direkta na bigo siyang makakreate ng Divine Golden Core ngunit wala siyang pake. Dahil makakahanap din naman siya ng opportunity balang araw nag-roar ang Zuanwu Beast nagpakawala ng matinding Divine Thunderstrike ang kalangitan na siyang nagdulot ng pagyanig sa buong lugar. Tinanggap ito ng direkta ni Chen Fan nagkaroon ng matinding liwanag. Napasabing mukhang ito raw ay ang 9 Heaven Immortal Light na bumaba mula sa Immortal Realm. Sa kanyang nakaraang buhay siya ay namatay sa Immortal Tribulation nang sinubukan niyang maging isang ganap na immortal. Ang kanyang makapangyarihang immortal body ay na-knockdown ng tribulation at ang huling bagay na nakita niya bago siya mamatay, ang langit ay napunit nagbukas hindi mabilang na immortal light ang bumaba, ang liwanag na iyon ay endless, detached at immortal, eternal at napaka-supreme. Gayunpaman siya ay bumalik sa mundo 500 taon sa nakaraan, kaya paano raw naging posibleng narito rin maging ang immortal light na ito? Ang ibig sabihin daw ba nito ang kanyang kaluluwa ay naging isang immortal soul nung siya ay sumalang sa Thunder Tribulation sa kanyang nakaraang buhay. At sa kanyang pag-travel through time, kakaunti na lang ang natira nakatagos sa kalaliman ng kanyang kasalukuyang kaluluwa. Bumuhos na ang matinding Divine Thunder Tribulation my God sambit ni Lord Zhao ito raw ay ang unang flash palang higit na mas mahina kaysa sa mga susunod. Good timing saad ni Chen Fan sinalubong ang tribulation idinagdag sa kanyang isip na ang Thunder Tribulation na ito ay likha ng batas ng Heaven and Earth, ito ay nagpapatigas ng physic at humahasa ng Golden Core kung hindi siya sasalang dito. Ang kanyang Primordial Core ay hindi mag-a-upgrade kahit na gaano pa ito kamakapangyarihan. Hasaad ni Lord Zhao ano ang halo na ito raw ay mukhang hindi isang Golden Core. Makalipas ang ilang sandali tumama na naman ang matinding Thunder Tribulation kay Chen Fan idinagdag ni Lord Zhao na siyam na horrible na mga tribulations na ang tinanggap ni Chen Fan ito raw ay invincible na ngayon. Tumama ang isa pang Thunder Tribulation at ilan pang sunod-sunod. Naghanda na si Chen Fan para sa huling strike ng Thunder Tribulation na durog ang kanyang physical na katawan. Buti na lang daw at ang kanyang core at naprotektahan ng halo na ito ang kanyang kaluluwa, gumamit ng secret art upang i-reconstruct ang kanyang katawan at makalipas ang ilang sandali, nagsabing ang isang cultivator na naabot na ang Golden Core level ay magkakaroon ng 2,000 taong lifespan at immortal divine physique, ang iyong core ay magiging imperishable at magkakaroon ng everlasting na kaluluwa. Pagkatapos niyang ma-reincarnate siya raw ay nagsumikap ng husto sa kanyang cultivation sa loob ng 7 taon, at sa wakas sa araw na ito ay naabot niya na ang Golden Core level. Although ang kanyang light wheel ay nag-cross na sa immortal level through form Thunder Tribulation, ito ay hindi mas makapangyarihan sa Shenwu Holy Core na na-obtain niya noon. Ang ibig sabihin daw ba nito nakagawa siya ng pagkakamali, ang na-obtain niya raw ba sa pagkakataong ito ay hindi isang immortal level Golden Core? Teka lang ano ito raw ba ay isang imprint ng Xuanwu?
kinonver ito ni Chen Fan nag-transform naging Xuanwu Beast nagpakawala ng isang roar, na siyang ikinagulat ni Lord Zhao. Mula doon ay tumungo si Chen Fan kay Lord Zhao dinala sa isang partikular na lugar. Binitawan sinabihang manatili rito at maghintay para sa kanya, kailangan niya munang magkaroon ng seclusive cultivation ito ay hindi allowed na tumakbo. Sumagot si Lord Zhao na siya ay walang guts upang gawin iyon at makalipas ang 5 buwan. Napasabi si Chen Fan na gaya ng inaasahan maaari niyang ma-acquire ang 9 na skills mula sa immortal level golden core na ito, which is equivalent sa 9 na holy grade golden cores. Gayunpaman ang immortal will daw na ito ay mayroong limitations. Ito ay hindi nakakapag-imprint ng mga ordinaryong skills. Kaya kung hindi niya makukuha ang lahat ng 9 na skills, ang immortal will ay hindi makaka-realize ng great achievement at hindi niya maaabot ang susunod na level. Gayunpaman ang lakas ng immortal will ay magiging unimaginable kung makaka-realize ito ng great achievement. Nagpatuloy si Chen Fan sa kanyang seclusive cultivation at makalipas ang 3 taon, my lord saad ni Lord Zhao sa wakas natapos na raw nito ang kanyang seclusive cultivation. Ngayon saan daw ba ito magpapatuloy sa kanyang cultivation? Sumagot si Chen Fan na 3 taon na ang nakalipas oras na upang umalis sila sa Liangjie Mountain. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ang pag-crack ng space mula dito ay lumabas ang dalawa. Nagtanong si Chen Fan kay Lord Zhao kung ano ang problema ang ginawa niya lang daw ay isang space passage bakit ito nasisindak. Sorry my lord tugon ni Lord Zhao pakiusap patawarin daw nito ang kanyang kakulangan sa kaalaman. Let's go dagdag ni Chen Fan tumungo na raw sila sa Northern Cold Realm at umalis na nga sila at lumipat ang eksena sa Royal City kung saan makikitang naglalakad ang dalawa. Royal Highness saad ni Chen Fan mayroon daw ba itong anumang thought sa visit na ito? My lord tugon ni Lord Zhao sa harap nito, siya raw ay isa lamang hamak na servant. Pagdating nila sa isang partikular na lugar ay sinabi ng isang guard na ito ay ang forbidden area ng Imperial Palace. Bawal silang pumasok dito, umalis daw ang mga ito rito. Sumagot si Chen Fan na sabihin nito sa Great Elder ng Chinese clan, na si Chen Baixuan ay bumalik na. Hatugon ng guard nagbibiro daw ba ito si Zai Chanying daw ay ipinatapon na pabalik sa probinsya ng Majesty 2 taon na ang nakararaan. Ni gusto nga raw sanang i-eliminate ng Majesty ang Chinese clan kung hindi lang dahil sa gusto nitong magpakita ng respect kay Lord Chen. Ang kasalukuyang nakaupo sa trono ay ang mighty Crimson Dragon King, ang siyang bagong leader ng Northern Cold Realm. Idinagdag ng isa na sa kasalukuyan ang mga kanal ng Royal City ay halos mapuno na ng mga bangkay ng mga taong nagpapanggap bilang si Lord Chen gaya nito. Habagong Emperor Crimson Dragon King patanong na sambit ni Chen Fan may Lord saad ni Lord Zhao nagtanong kung ano ang gagawin nila. Sumagot si Chen Fan na umalis na muna sila rito at mang-alap ng impormasyon at ganoon na nga ang ginawa nila. Makalipas ang ilang sandali ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ngayon naiintindihan niya na, mukhang nung siya raw pala ay umalis hindi nagtangkang mag-act ng reckless ang ibang mga sect. Ngunit nung narinig ng mga ang patungkol sa balita na siya at ang Lord of Bihan ay natrap sa Liangjie Mountain, ang mga hangal ay nang ahas na manggulo sa lugar na ito. Bigla na lang mayroong sumulpat na makapangyarihang sect, tinatawag na Blood God Sect in-invade ang 5 realms, pati na ang Northern Cold Realm. Madali lang na tinalo ng Blood God King si Grand Elder Zai, at umano'y kung hindi lang dahil kay Chen Fan maaaring maging ito ay pinatay na rin ng Blood God King sa Royal City. Nagtanong si Chen Fan kay Lord Zhao kung narinig na ba nito ang patungkol sa Blood God Sect. Sumagot si Lord Zhao na ang original na pangalan ng mga ito ay Blood Demon Path, which is isa sa mga demonic sects ng malayong hilaga. Dating ino-occupy ng mga ito ang 3 desolate realms, at mayroong 10 elders na nasa grand level deity. Hasambit ni Chen Fan hindi niya raw ini-expect na ang ganoon kaliit na demonic sect ay magagawang mabuli ang Chinese clan. Zhao Juxian gusto niya rong arestuhin ito ang Crimson Dragon King at ang envoy ng Blood God Sect. I-interrogate niya ang mga ito. Yes my lord tugon ni Lord Zhao, agad na umalis at makalipas ang ilang sandali, bumalik si Lord Zhao. My lord saad niya ang mga ito lang daw ang nahuli niya, ang ibang mga envoys ng Blood God Sect ay nakatakas. Sinabi ng isa na ang kanyang kasama ay na-activate na ang level 6 ng Bloodscape Art. Wala rong makakahuli doon,
Hintayin lang daw ng mga ito ang apoy ng galit ng kanilang majesty ngunit biglang inactivate ni Chen Fan ang kanyang eye prowess. Tinunton ang kinaroroonan ng isang envoy gumamit ng isa pang teknik, hinila gamit ang isang space technique na siyang labis na ikinagulat ng matanda. Ano sambit ng isa paano ito naging posible? Hasambit ni Chen Fan siguro naman alam na ng mga ito kung sino siya hindi raw ba. Mercy Lord Chen saad ng isa pinwersa lang daw siyang gawin iyon. Ang Blood Demon Path daw ay nagbigay ng threat sa buhay ng kanyang clan kaya kailangan niyang sundin ang mga ito nang biglang mayroong mga dumating. Napatingin kay Chen Fan napatanong ang isa kung sino ito raw ba ang leader ng Blood God Sect. Iyon ay imposible saad ng isa hindi raw ba nakikita ng mga ito na inaresto nito ang dalawang envoys ng Blood God Sect. Teka lang dagdag ng isa napatanong kung ito ba ay si Chen Baixuan. Ano dagdag ng isa si Chen Baixuan daw ba ay bumalik na? At makikita ang pagdating ng ilang mga sect masters. Greetings Lord Chen bungad ng isa nagpakilala bilang Zia Jianglong, siya raw ay ang sect master ng Puryuan sect ng Zhong Province. Greetings Lord Chen bati ng isa pa siya raw ay si Huang Shenting ang leader ng Huang family ng Royal City, at makikitang narito rin si Patriarch Chu Yuan ding ng Chu family. Lord Chen saad niya sa wakas bumalik na raw ito, araw-gabi niya rong hinihintay ang muling pagbabalik nito. Well tugon ni Chen Fan pakiusap tumayo raw ito kailangan nilang mag-usap, sinabi ni Patriarch Chu na ang demonic sect ay nagmula sa ibang realm, in-invade ng mga ito ang Northern Cold Realm at pinatapon si Elder Zai, maging siya raw ay nabalot ng galit araw-araw, siya ay labis na naiinis na siya ay walang sapat na lakas upang protektahan si Elder Zai. Hasaad ng isa hindi raw ba't ang family nito ang unang sumuko sa Blood Demon Path nung umatake ang mga iyon sa city. Nonsense pasigaw na tugon ni Patriarch Chu sinusubukan niya lang daw na i-preserve ang kanyang lakas, upang siya ay makapagsilbi kay Lord Chen kapag bumalik na ito. Nevermind sabat ni Chen Fan sinabihan si Sect Master Zia na magsalita patungkol sa Blood Demon Path na ito. Ang akala niya raw ba ay mayroon silang sapat na defensive formation upang maprotektahan ang buong city. Isa pa siya raw ay nag-iwan ng quasi-heavenly treasure kay Elder Zai pag-alis niya kaya paanong nangyaring madali lang itong natalo. Saad ni Master Zia my lord ang invasion daw na ito ay matagal nang pinagplanuhan ng Blood Demon Path sumagot si Chen Fan na sabihin ito sa kanya. Sinabi ni Master Zia na in-invade ng Blood Demon Path ang 5 realms kasama ang 6 na malalaking demon sects ng Desolate Realms. Ginamit ng mga ito ang 300 milyong tao ng Zhong Province bilang kanilang blood sacrifice. Sa pamamagitan ng pag-set up sa Hexapole Reincarnation Blood Formation sa labas ng city na ito, nagawa nilang mawasak ang defensive formation ng inch by inch. Sa sandaling iyon malaking area sa labas ng city ang nabalot ng dagat ng dugo at hindi magawang mapigilan ni Elder Zai ang mga iyon kailangan niyang mag-withdraw mula sa Northern Cold City. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na marami na siyang nasaksihang conflict sa pagitan ng mga tao at demon sa kanyang nakaraang buhay, at tinanong niya si Master Zia kung kamusta ang kalagayan ng Chinese clan ngayon. Sumagot si Master Zia na hinarang ng Blood Demon Path ang lahat ng passages of information, maaari lang daw nitong malaman ang patungkol sa buong detalye mula sa Crimson Dragon King at sa mga envoys ng Blood Demon Path sabay tingin sa matandang envoy. Ngumisi ang matandang envoy nagsabing pinapaligiran na ngayon ng Blood Demon Army ang Guhua City, at maybe sa sandaling ito ay nawasak na ng mga iyon ang Guhua City. Nung sinubukan nilang bumalik sa Central Heaven Realm, sila ay pinigilan ni Lord Chi Tian ng Chinese clan at winasak ang lahat ng kanilang efforts, kaya kailangan nilang maghiganti sa pamamagitan ng pag-slaughter sa buong Chinese clan. Nagcast ng isang spell si Lord Zhao sumigaw na mag-ingat ito sa kanyang pananalita sabay pakawala. Wasak ang ulo ng matandang Blood Demon Envoy ngunit agad ring nag-reconstruct, sumigaw na hindi siya nito mapapatay kaya imbes na sumubok na patayin siya, mas maiging mag-isip na lang daw ang mga ito ng paraan kung papaano makakasurvive makikita ang army ng Blood Demon sa himpapawid. Idinagdag ng envoy na mayroon silang 100,000 innate cultivators at 100 mga cultivators na nasa Golden Core Realm na at sa ngayon, ang kanilang Blood Demon Army ay nakapag-set up na ng formation. Kaya ngayon Lord Chen, ano raw ba ang tingin nito sa Blood Demon Army ng kanilang Blood God Sect?
Gayunpaman inutusan lang ni Chen Fan si Lord Zhao na i-detain ang mga narito para sa kanya wawasakin niya raw ang ipinagmamalaking battle formation ng mga ito. Agad na lumipad si Chen Fan patungo sa Blood Demon Formation, sumugod basag ang ulo patuloy na umatake si Chen Fan patungo sa katawan nito na siyang labis na ikinagulat ng ibang mga cultivators na nasa ibaba. Sinabi ng isa na hindi niya raw ini-expect na madali lang na matatalo ni Lord Chen ang isang Blood Demon Formation. Grabe, saad ng iba, si Lord Chen daw ay napakamakapangyarihan, at pagbaba ni Chen Fan ay nagbunyi ang lahat. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Guhua City ng Yan Province, kung saan makikitang pinalibutan ng ilang mga Blood Demon soldiers ang isang fortress. Sinabi ni Lord Haiming na ang Guhua City ay makoconquer kung walang darating na reinforcements, hindi raw nila mahuhold ang mga ito ng forever. Sinabi naman ng Sect Master ng Tianmang Paradise na dapat pakiusapan daw nila si Elder Zai na i-knockback ang mga ito sa pamamagitan ng pag-slash sa evil energy gamit ang Heaven-Caught Sword. Sinabi ng isa na 5 beses na rong ginamit ni Elder Zai ang Heaven-Caught Sword sa loob lang ng kalahating taon, kaya ito ay wala ng sapat na cultivation upang gamitin pa uli ang sandatang iyon, habang si Miss Ling naman ay umaasang darating si Chen Fan dahil kung hindi na raw nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Sa labas ng defensive formation ay makikita ang nangyayaring digmaan. Sinabi ng isa na ang Blood Puppet ay isang uri ng living puppet na ginawa ng Blood Demon Path. Ang mga ito ay napaka-powerful at invulnerable. Ang mga puppet daw na ito ay dating mga tao ng 3 provinces, at karamihan sa mga ito ay nagmula sa Chinese clan. Kill them, sigaw ng isa, nagpakawala ng isang slash, ngunit sinabi lang ng isang sect master na iyon ay useless. Ang mga blood puppets daw ay isa lamang minor problem, ang 3 mga blood demon formations na ito ay ang siyang tunay nilang problema. Lord Zuan, saad ng isa, ano na raw ba ang gagawin nila ngayon, tatakbo daw ba sila? Sumagot si Zuan Mingzi na maaari silang tumakbo, ngunit kung ang Guhua Town daw ay mawawasak, ang buong Northern Cold Region ay ma-occupy na ng mga ito at sila ay magiging Bear Avenue Beast. Sumabat ang isa na, ngunit ano ang magagawa nila kung hindi sila tatakbo? Hasambit ng iba, ang mga blood puppets daw ay umaatres, ito raw ay great. Sabihan daw nila ang Great Elder na pumunta rito ngayon din at maghanda para sa battle. Agad na lumipad si Lord Haiming, nagsabing mangyayari ang mangyayari, susubukan niya raw kung talaga bang unstoppable ang mga blood demon na ito gamit ang kanyang sariling buhay, at sumunod na rin ang iba pang mga sect masters at makikita rin ang paglabas ni Elder Zai dala ang putol na espada. Zuan Mingzi, Zai Chanying, saad ng isang blood demon, mukhang sa wakas nakapag-decide na raw ang mga ito na lumabas mula sa kanilang turtle shell. Hasaad ng isa, sa tingin niya nakapag-decide na raw ang mga ito na lumabas dahil alam nilang malapit nang mawasak ang kanilang turtle shell. Caught the crap, sigaw ng isa, patayin na raw nila ang lahat ng ito. Si Zai Chanying ay kailangang mamatay, hinihintay ng kanilang sect master ang Heaven-Caught Sword na nasa kamay nito. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito upang basagin ang protective formation. Sinabi ng isa na kapag sila ay nabigo na makuha ang espadang iyon, silang lahat ay mabibigyan ng parusang kamatayan. Makikita ang reaksyon ng 3. Nagpatuloy ang 3 blood demon formation sa pagsubok na pagbasag sa defensive formation, nang biglang dumating na si Chen Fan. Ano, sambit ng mga tao, mukhang ito raw ay si Chen Baixuan. Nanlaki ang mga mata ni Hongti. Oo, sambit ng mga tao, talagang ito raw ay si Chen Baixuan. Si Lord Chen daw ay bumalik na, sa wakas ligtas na raw ang Guhua City. Lord Chen, saad ni Elder Zai, ang 3 blood demon daw na ito ay army na nililid ng 3 elders ng Blood Demon Path. Bawat isa sa mga ito ay binubuo ng mahigit sa 100 mga Golden Core Cultivators. Ang mga ito ay napaka-makapangyarihan, wag niya rong i-challenge ang mga ito ng direkta. Zai Chanying, saad ng isang blood demon, nagtanong kung ito ba ang Lord Chen ng kanilang Hua clan. Ito raw ay isa lamang cultivator na kakarating lang sa Golden Core Realm. Agad na nag-transform, naghandang umatake. Lord Chen, saad ni Lord Haiming, pakiusap, mag-ingat daw ito. Ito raw ay ang reincarnation ng Blood God. Wag daw itong makipag-collide ng direkta. Sumugod, protektahan daw nila si Lord Chen. Heaven-Caught Sword, sigaw ni Elder Zai, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na iyon ay hindi na kailangan. Agad na nagcast ng fire art, nagpakawala na, pasigaw ang Blood God. Pinutol ang kanyang sariling mga kamay upang madil ang apoy na hindi napula.
Napatanong kung ano ang apoy na ito, bakit nagagawa nitong masaktan ang incarnation ng Blood God. Hasaad ni Zuan Mingzi, sinasabi rong ang Incarnation Blood God ay isang immortal, ngunit hindi niya raw ini-expect na hindi nito magawang makalapit kay Chen Baixun. Kill him, sigaw ng Blood God, patayin daw nila ito gamit ang kanilang buong lakas. Nagpakawala na siyang ikinabahala ng ibang, ngunit humikab lang si Chen Fan sabay neutralize sa paparating na atake. Nagkaroon ng pagsabog, tumilapon ang mga Blood Demon, bumagsak ang incarnation ng Blood God na siyang labis na ikinagulat ng dalawa. Napatanong kung si Chen Fan ba ang may kagagawan nito. Sinabi ni Chen Fan na lumalabas na mukhang wala raw pala ang Blood God King dito. Ang mga subordinate daw nito ay napaka-boring na kalaban. Inangat ang kanyang kanang kamay, hinila patungo sa kanya ang putol na espada na kay Elder Zai. Nagsabing hayaan daw ng mga itong ipaghiganti niya ang milyon-milyong buhay na nawala dito sa Northern Cold Realm gamit ang isang slash na ito. Ganoon na nga ang ginawa niya, agad na nabura ang tatlong mga nilalang. Ano, sambit ni Xiao Muyir. Napatanong kung nananaginip lang ba siya. Hindi tugon ni Miss Ling, ito raw ay hindi isang panaginip. Mukhang ang kapangyarihan daw ni Lord Chen ngayon ay lumagpas pa sa kanilang wildest imaginations, at maging ang mga cultivators na nasa ibaba ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan at nagbunyi ang lahat. My Lord, saad ni Elder Zai, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na may pupuntahan lang siya, babalik siya agad. Matagal na ang 15 minuto. Nagtanong si Elder Zai kung ano ang gagawin nito. Sumagot si Chen Fan na may papatayin siya at agad na umalis. Sa ancestral city ng Lin family ay sinabi ng isa na kung mako-conquer nila ang city na ito at madispatsa ang tatlong mga guard ng Lin family, sila na raw ang magru-rule sa buong Tianlan realm ng ganoon lang kadali. Ang mga ito pala ay ang mga leaders ng 7 demonic sects ng Desolate Realm. Idinagdag ng isa na ang mga narito ay walang kakayahang mag-set up ng battle formations, kaya ang mga ito ay hindi makaka-rival sa kanila. Maaari daw nilang ma-take control ang mga ito gamit lang ang carrot and sticks approach. Ang mga city raw na ito ay napakalapit lang sa Northern Desolate Heaven Realm, kaya once na matuklasan daw ng royal family ang ginagawa nila rito, tiyak na sila raw ay mabibigo. Shit, dagdag ng leader ng Battle Demon Sect, yung mga malalaking demonic sects daw ay ayaw na kumprontahin ang malalaking families ng Heaven Realm. Ang ginagawa lang ng mga ito ay ang utusan ang mga maliliit na tulad nila upang maging kanilang cannon fathers. Blood God, saad ng isa, kailan pa raw ba pupunta rito yung 4 na Blood Demon armies nito? Maaari naman daw sana silang magtulungan upang madali lang nilang makonquer ang ancestral city ng Lin family. At kapag ka nangyari yun, kahit na dumating pa ang greater deity ng royal family, wala na silang magagawa. Hasaad ng Blood God, ipinadala niya raw ang mga iyon sa Guhua City, at sa tingin niya ay makakatanggap na sila ng magandang balita. Maya-maya lang nang biglang mayroong bumagsak sa harap nila na siyang labis nilang ikinabigla. Napatanong kung ano iyon. Sa main hall ng Lin family ay sinabi ni Lord Lin na actually ang 5 Tianlan realms daw ay halos kasing lakas lang ng 7 demonic sects. Ngunit ang nangyayaring ito ngayon ay kasalanan ni Chen Baixun dahil sa ginawa nitong pagpatay sa mga malalakas na mga experts ng kanilang realm doon sa Liangjie Mountain. Ngunit nagulat siya nang mapansing mayroong sumusugod sa mga kalaban. Master, sambit ng babae, tingnan daw nito ang lalaking iyon daw ay nag-rush ng mag-isa patungo sa napakaraming mga demons. Ano ito raw ba ay hindi natatakot na mamatay? Pinagtatatagpas ni Chen Fan ang mga kalaban. Makikita ang reaksyon ni Lord Lin at ng iba pang mga cultivators. Nagpatuloy si Chen Fan sa pag-annihilate sa mga kalaban. Hasambit ng isa, namatay na raw ba ang mga leaders ng mga demonic sect sa ganoong paraan? Paano ito naging posible? Sinabi ng isa na tiyak na ang taong ito raw ay isang expert na ipinadala ng royal family ng Northern Desolate Realm. Hindi sabat ng isa, ang mga royals daw ng Desolate Realm ay kilala sa paggamit ng sibat. Kailan pa raw ba naging mahusay sa paggamit ng espada ang mga iyon? Hasambit ng isa, hindi raw ba't ito ay immortal ng Northern Cold na si Chen Baixun? My Lord, saad ng isa, ihahatid daw ba nila ito sa city? Tugon ni Lord Lin, ang mga demonic army raw ay hindi pa rin nagre-retreat, kaya hindi pa raw nila alam kung talagang patay na ba ang 7 leaders ng 7 demonic sect o hindi. Kaya what if ang pag-deactivate nila sa defensive spell ay magsasanhilang upang mapasok sila ng mga kalaban? Maghintay daw muna sila sandali. Sa kabilang dako ay sinabi ni Chen Fan na narito lang siya upang patayin ang Blood God King. Walang kinalaman ang ibang narito.
kaya tumabi raw ang mga ito dahil kung hindi, wag sisihin ng mga ito ang kawalan ng awan ng kanyang espada. Agad na lumapit ang 7 demon sect leaders nagsitawanan nagtanong kung bakit naman daw nila susundin ang orders nito. Ano dahil lang sa sinabi nitong tumabi sila tatabi na sila, mukhang ina-underestimate daw nito ang 7 great demon sects. Sinabi ng isa na winasak nito ang vast blood si gamit lang ang isang slash, ni ito raw ay nang ahas na magtaas ng espada laban sa kanila ng mga 7 demonic leaders. What a reckless guy! Kailan pa raw ba nagkaroon ng ganito kalakas na individual ang Tianlan Realm? Mr. Zon sabat ng isa mukhang iyon daw ay si Immortal Chen, hasaad ng isa Immortal Chen, pasarcastic na idinagdag na napakalaki ng ginawang tulong nito sa kanila, hindi pa raw nila na-i-express ang kanilang pasasalamat makikitang pinalibutan na ng mga ito si Chen Fan. Sumigaw si Chen Fan na bumalik ang mga ito sa kanilang mga desolate wildness kung ayaw ng mga itong mamatay dito. Immortal Chen saad ng isa ano binabalak daw ba nitong kalabanin sila ng mag-isa, sila raw ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa mga immortal cultivators na tulad ng takong ancestor. Sinabi ng Blood God na wag itong hayaang ma-activate uli ang Heavenly Treasure, dahil kapag ka nagkaganon mamamatay silang lahat sa espada nito. Sabay-sabay na nagpakawala ang 7 mga demonic leaders. Gayunpaman gumamit lang ng Void Freeze si Chen Fan sabay pakawala ng isang sword art. Ano sigaw ng isa siya raw ay hindi makagalaw, idinagdag ng isa na na-freeze nito ang buong space at time dito. Nagpakawala ng isa pang atake si Chen Fan makikita ang pagkawasak ng ilang mga demonic sect leaders sinubukang i-reconstruct ang kanilang mga physical na katawan. Ngunit maging ang kanilang mga cores ay winasak din ni Chen Fan nagsabing paanong mangyayaring siya ay hindi magiging handa laban sa mga golden core level experts na mahirap patayin. Nagpatuloy sa pagsasalita at sa sandaling ito, 4 na mga demonic sect leaders na ang sumabog at namatay na siyang ikinagulantang ng Blood God King agad na sumibat ang 3 gayunpaman, hinabol ng 2 divine slash ni Chen Fan ang 2 pang demonic sect leaders na siyang naging katapusan ng mga ito. Blood God King saad ni Chen Fan ito raw ay napakahina siya ay labis na nadidismaya. You fucking shit sigaw ng Blood God King pinwersa daw siya nitong gawin ito nag-perform ng kung anong divine skill. Good sambit ni Chen Fan sabay release ng isa pang divine slash makikita ang pagkabahala ng Blood God Demon. Ni Mercy my lord pagmamakaawa niya ang Chinese clan daw ay hindi niya kalaban, ginawa niya lang ang bagay na iyon dahil sa order ng isang big shot. O tugon ni Chen Fan idinagdag ng Blood God King na isang big shot mula sa divine realm ng human beings ang nagpadala ng mensahe sa kanya, nagbigay ng utos na i-eliminate ang Chinese clan. Kaya my lord kung i-spare daw nito ang kanyang buhay, ipinapangako niyang siya ay hindi na ulit tatapak pa sa 5 desolate realm sa buong buhay niya at ibibigay niya ang lahat ng impormasyon patungkol sa Great One. O talaga ba tugon ni Chen Fan, tinapos. Sinabi ni Chen Fan na hindi niya ini-expect na mayroong ganoong conspiracy sa likod ng pag-invade ng mga demonic sects ng Desolate Realm gayunpaman, papatayin niya ang lahat ng mga ngahas na mang-provoke sa kanya. Idinagdag sa mga members ng mga demonic sects na nasa ibaba na since nandito na ang mga ito, niwag na rong isipin pa ng mga itong sila'y makakatakas pasisihin na lang daw nila ang kanilang mga sarili sa paggawa ng maling desisyon. Ipinirform ang integration of body and sword nagpakawala, umano'y ang sword chi na pinakawala ni Chen Fan ay mayroong milyong-milyang span, thus sa battle na ito nagawang maslaughter ni Chen Fan ang mga members ng 7 demonic sects ng Desolate Realm pati na ang 7 leaders ng mga ito. Ngayon sambit ni Chen Fan 15 mga flags na raw ang nasa kanya binubuo ng 5 flag na nagmula sa Ancient Demonic Clan, 3 mula sa Demon Blood Clan, at 7 mula sa 7 demonic sects na ito mukhang ang kanyang 18 Heaven Demon Formation ay halos handa na at mula doon ay bumalik na si Chen Fan sa Guhua Clan. Greetings Immortal Chen bati ni Lord Heiming, greetings bungad ng isa pa my lord siya raw ay si Tai Shu mula sa Void Sect, na-stun daw nito ang buong mundo mula sa glorious victory na ito kaya sa kanyang humble opinion, maaari daw nitong i-take ang pagkakataong ito na i-unify ang 5 realms. Sa pamamagitan nito maaaring sa hinaharap sila ay magiging isa ng Heavenly Realm. Exactly dagdag ni Zuan Mingzi sa ngayon ito raw ay napaka-influential. At walang sino man sa 5 realms ang mga ngahas na sumuway sa kanya. My Lord saad ni Elder Zai makikitang narito rin si Lord Zhao,
At sinabi ni Chen Fan na maybe pag-usapan na lang daw nila ang patungkol dito later at ilang sandali pa ay dumating ang iba pang mga cultivators. Nagbigay ng pagbati si Xiao Muyer at Hong Ti habang si Miss Ling naman ay hindi pa rin makapaniwala. My lord, saad ni Elder Ding, sa wakas bumalik na raw ito. Si Xiao Mang daw ay dinala ng isang babae. 3 taon na raw silang walang naririnig patungkol kay Xiao Mang, ngunit sumagot si Chen Fan na alam niya ang patungkol doon kaya wag itong mag-alala. Idinagdag ni Elder Zai na dinala ni Celestial Maiden Shenxi ang kanilang Holy Maiden patungo sa Reincarnation Divine Realm 3 taon na ang nakararaan, at hindi nila ito magawang pigilan. Sumagot si Chen Fan na ang lahat ng iyon ay plano niya. Si Xiao Mang ay mayroong immortal root, magiging mapanganib para sa kanya na manatili sa Hua Clan, given ang status na mayroon si Shenxi sa Reincarnation Heaven Sect, magagawa nitong maprotektahan si Xiao Mang doon. Great Elder, dagdag ni Chen Fan, gusto nitong malaman kung bakit ayaw niyang mag-agree na i-unify ang 5 realms, tama raw ba? My lord, ay itugon ni Elder Zai. My lord, sabat ng isa, ito raw ay napaka-influential at tanyag sa 5 mga realms. Wala rong mga ngahas na e-provoke ito, ngunit sinabi lang ni Chen Fan kay Elder Zai na sabihin ito sa kanya. Sino ang mas exalted, ang ruler ba ng Tianlan Realm, o isang greater deity na isa ng nascent soul level? Sumagot si Elder Zai na definitely ang isang greater deity ay higit na mas exalted. Ang royal family ng Northern Desolate Realm ay mayroong greater deity, na siyang dahilan upang magawa ng mga itong ma-rule ang Northern Desolate Heaven Realm at ma-suppress ang maraming mga Desolate Realms ng puwersahan. Tama, tugon ni Chen Fan, kumpara sa isang expert na naabot na ang nascent soul level, ang mga rulers ng Northern Cold Realm at Tianlan Realm ay baliwala. Gayunpaman, kung sakaling naabot niya na ang divine level, maaari niyang ma-rule ang buong Tianhuang Star at ang mga Desolate Realms ay magmimistulan lamang na alikabok para sa kanya.